Mga ka-DIY, magli-bleeding tayo ng ating clutch ngayon. Yung clutch fluid ng reservoir natin ay marumi na siya. Silipin natin yung reservoir niya. Medyo maitim yung fluid niya. Ang gagawin natin, magbi-bleed tayo para mapalitan natin ng bagong fluid. Yung gagawin natin, doon tayo magbi-bleed sa secondary clutch master. Yung secondary clutch master ay nalocate doon sa ilalim. Dito yung ang primary clutch master. Yung secondary master nasa baba. Bali yan ang secondary clutch master. Ito yung nabili kong clutch fluid, Preston brake fluid .3. Ang brake fluid sa clutch fluid parehas lang na gamit yan. 270 ml, nabili ko sa halagang 150. Ngayon, umpisahan na natin mag-bleeding. Ang mga gamit na kailangan natin ay ang fluid, ang 8mm na open range, at saka itong bote na may nakakabit na hose, na fuel hose ng motorsiklo. Ito, ginagamit natin to doon sa pagbi-bleed. Ilagay natin to yung dulo nito sa pinaka bleeder nipple niya, para pag nag-bleed tayo, hindi tayo matalsikan ng fluid. Dito sa secondary clutch master, ito yung pinaka bleeder niya. Dito tayo magbi-bleed. Tanggalin natin tong goma, yung rubber niya sa dulo nito. Ito yung pinaka nipple niya. Ngayon, yung ginawa nating buti na yung may hose, ito doon natin siya ilagay sa pinaka nipple niya. Para pag nagbi-bleed tayo, hindi tayo matalsikan ng fluid. Yung fluid papasok dito sa bote, para safe din tayo na hindi tayo matalsikan yung mata natin. Gamitin natin yung 8mm open range na pangbukas sa bleeder. Ngayon, umpisahan na natin mag-bleeding. Meron na akong isang kasama na nasa loob ng sasakyan. Siya yung aapak sa clutch. Ang gagawin natin dito, una niya bombahin bago natin buksan yung bleeder. Refillan muna natin yung reservoir ng fluid. Siguraduhin lang mayroon laman palagi yung reservoir na fluid, kasi hindi siya pwede na maubusan, para maiwasan na pumasok yung hangin sa ating linya. Mag-bleeding tayo ulit pa. Ngayon tapos na, malinis na ang lumalabas na fluid. Pwede na natin tanggalin tong hose. Punasan lang natin. Tapos ibalik natin yung rubber cap para hindi madumihan.
Silipin natin yung reservoir. Kunti na lang yung laman. Refillan natin tapos sarado na natin yung takip niya. Yan, malinis na yung fluid natin sa loob ng reservoir. Yung pag-refill ng fluid natin, dapat nasa maximum level lang siya sa reservoir. Yung mayroon na naka-indicate na maximum, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. Para hindi matapon yung fluid. Ngayon, sasarado na natin tong reservoir natin. Ngayon tapos na yung pag-refill natin ng fluid. Hanggang dito na lang.